Tos na engineer, nagkagusto sa tenant ng apartment na nirenovate niya. Paano kung maakit niya ang dalaga pero magbalik ang ex niya? Malito kaya ang puso niya tagaktak, ang pawis, at halatang hirap na hirap si Jade na buhatin ang kaniyang huling bagahe patungo sa kaniyang bagong unit. Pagkatapos ng kaniyang failed engagement ay minabuti ni Jade na lumipat upang magkaroon ng paibagong simula. Habang buhat-buhat nga ni Jade ang kaniyang maleta ay napansin niya ang isang lalaki na nakasandal sa pader at may hawak na papel. Hindi siya pinansin ni Jade at patuloy lamang sa pagbubuhat. Na nagmakatapat si Jade sa lalaki ay hindi aksidenteng maibaba ni Jade naghawak nitong maleta dahilan para mapatingin sa kanya ng lalaki. Ngunit sinulyapan lamang siya ng lalaki at umalis sa kinatatayuan nito. Napataas naman ang kilay ni Jade dahil hindi man lang ito nagbigay ng tulong. Ang gentleman naman. Bulong ni Jade bago nagpatuloy sa kaiyang ginagawa. Nang makarating siya sa unit ay agad na rin niyang inayos iyon at pagkatapos ay naligo dahil pupunta nga ito sa grocery store. Saktong palabas siya ng kaniyang unit, muli ay nakasalubong niya rin ang lalaki. Napatingin nga si Jade sa ID nito at napag-alaman nga niyang Clyde ang pangalan ng lalaki. Bagong lipat ka rito, miss? Tanong ni Clyde at napatango naman si Jade. Pagkatapos ay hindi na siya pinansin pa ni Clyde. Tila ba nabuhay naman ang inis sa loob ni Jade. Hinayaan na lamang iyon ni Jade at nagtungo na sa kanyang pupuntahan. Habang nag-grocery nga si Jade ay hindi niya inaasahang makikita niyang muli roon si Clyde. At akmang tatalikod na nga sana si Jade, ngunit huli na dahil nakita na siya ni Clyde. Nagkita ulit tayo. Sad nga ni Clyde. Oo nga nakakairita. Mahinang sad naman ni Jade sabay irap. What? Napangiti naman si Jade. Wala. I'm Jade by the way. Pagpapakilala nga niya. Nice to meet you, Jade. I'm Clyde. I'm currently renovating some parts of the apartment building. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Napatango na nga lamang si Jade. Sigurado bang maasahan kita? You didn't even help me earlier. Mahinang saad ni Jade. Sa ilang araw na pananatili ni Jade sa kaniyang unit, ay maayos naman hanggang sa mapansin niyang mayroong tulo sa kaniyang ceiling. Kaya naman ay agad niya itong inireport sa kanilang landlord. Ilang oras lamang ay mayroon ng kumatok sa pintuan ni Jade. At nang buksan niya yon, ay Clyde nga ang bumungad. Hi Jade, I heard about the leak. Can I take a look? Agad umatras nga si Jade at pinaunlakan siya sa loob ng unit. Napansin niya ang amoy ng bagong pintura at medyo malamig na hangin mula sa aircon. Sige, pero mabilis lang Marami pa kasi akong gagawin ngayong araw. Ngumiti naman ng kaunti si Clyde habang hawak ang toolbox na medyo mabigat. Tignan natin kung hindi malala ang tulo. Habang tinitignan niya ang kisame, nakatayo si Jade sa gilid. Inoobserbahan ang bawat galaw ni Clyde. Medyo malaki to. Kailangan ko ng ilang oras para ayusin ng maayos. Okay lang ba sa'yo? Wala namang nagawa si Jade, kundi ang tumango na nga lamang. Okay lang, pero try mong wag masyadong magkalata. Bahagya namang napangiti si Clyde dahil hindi ito makapaniwala sa sinasabi ni Jade. Dahil sa pag-aayos pa lang ng tulo ay siguradong maraming kalat. Sure, I will do my best. Habang inaayos niya ang kisame ni Clyde ang kisame, napansin ni Jade kung gaano siya kaseryoso sa trabaho. Ang bawat hakbang, bawat galaw, maingat at maayos. Hindi lang basta ayos, kundi may pagmamahal sa ginagawa. Nagpasya si Jade na gawing kaunti ang kanyang partisipasyon, kaya nagdala siya ng malamig na tubig para kay Clyde. Hetong tubig, para hindi ka ma-dehydrate habang nagtatrabaho. Sad na lamang ni Jade. Medyo nagulat si Clyde, ngunit ganun pa man ngumiti pa rin to. Salamat.
Ang thoughtful talaga. Habang nagtatrabaho, nagkaroon sila ng kaunting kwentuhan tungkol sa apartment, sa mga kapitbahay, at sa kung gaano kahirap minsan ang pag-aayos ng mga lumang unit. Parang natural lang ang daloy ng kanilang usapan. Pagkatapos ng ilang oras, maayos na ang kisame. Si Jade huminga ng malalim, pinapansin ang bawat detalye ng pagkakaayos, wala ng tulo at maayos ang pintura. Wow, ang bilis Talaga naman. Hindi ko in-expect na ganito kabilis at maayos. Sigurado ka bang okay na yan? Ngumiti si Clyde at nakayuko habang inaayos ang huling gamit niya. It's my job. Gusto ko lang gawin ng maayos. At oo, sigurado akong maayos na yan. Naisip nga ni Jade, reliable talaga si Clyde at parang madaling kausap. By the way, kung may mauulit na problema, tawagan mo lang ako, miss. Susurian ko kaagad. I will. Salamat. Araw-araw, may mga maliit na dahilan para magtagpo sina Jade at Clyde. Minsan, habang inaayos ni Clyde ang maliliit na sira sa hallway ng building, nakikita niya si Jade na naglalakad palabas ng unit niya, dala ang grocery bag. Kailangan mo ba ng tulong? Sa mga pagbubuhat ng mga yan? Medyo nagulat si Jade pero ngumiti pa rin ito kay Clyde. Hindi na. Kaya ko naman. Pero salamat sa offer. Ganun pa man ay hindi siya pinakinggan ni Clyde at kinuha ang mga hawak nitong groceries at inihatid si Jade sa kaniyang unit. Habang tumatagal nga, ay nag-iiba ang tingin ni Jade kay Clyde. Hindi naman pala ito ang gentleman tulad ng akala niya. Isang hapon, habang nagpapahinga si Jade sa apartment lounge, nakita niya si Clyde na nagbubuhat ng ilang kahon ng kagamitan. Hi, ano yung mga yan? Tumingin si Clyde sa kanya at ngumiti. I needed to move this to the storage. Care to join me? Napatingin sa kanya ng bahagya si Jade. Coffee? Okay lang, pero mabilis lang Napangiti naman si Clyde at sumagot. Yes ma'am, I know you're already busy. Natawa na nga lamang si Clyde. Hindi niya kasi aakalaing alam rin ni Clyde na respetuhin ang oras niya. Habang nagkakape silang dalawa, hindi mapigilan ni Clyde ang mapatanong kay Jade. Ano palang trabaho mo? If you don't mind if I'll ask. Event organizer ako. Okay, no wonder you're always busy. I'm not actually busy today. Natatawa namang saad ni Jade. Ha? Akala ko busy ka. Wala kaya akong sinabi. You decided it yourself. Sabi mo kasi mabilis lang kaya akala ko talaga busy ka. Natawa na lamang si Jade. Habang tumatagal, napapansin ni Jade ang mga maliliit na bagay na nagpapakita ng kabutihan ni Clyde. Lagi siyang handang tumulong sa ibang tenants. Tila ba, sa saglit na panahon ay nakalimutan ni Jade kung bakit nang aba siya nasa apartment unit na yon. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Clyde sa hallway, nakita niya si Jade na nag-aayos ng pinto ng unit niya. Need some help? Tanong nga ni Clyde. Kaya ko naman. Pero sige, tulungan mo na lang ako para mabilis matapos. Napangiti si Clyde ng malawak. Finally admitted it. Napangiti si Jade at napabuntong hininga. Hindi lahat ng bagay kaya ng babae. Sa mga oras na yon ay tila ba, unit-unti na ring nakukuha ni Clyde ang loob ni Jade. Isang hapon, habang nag-aayos si Clyde sa hallway ng unit ni Jade, napansin niya ang lumang kahon na nakatambak sa sulok ng kanyang unit. Mukhang matagal na itong hindi ginagamit Care if I move it? Sure, pero ingat Pero mabigat yan. Habang binubuhat ni Clyde ang kahon, nakatayo si Jade sa tabi, bahagyang napapatingin sa kanya. Ang mga biceps niya, ang konsentrasyon sa mukha. Parang hindi niya maiwasang mapansin. Tila ba, naaakit si Jade sa kaniyang nakikita, kaya naman ay napailing ito sa kaniyang sarili. Okay ka lang? Napapansin kita parang nakatingin ka. Napahiling na nga lamang ng bahagya si Jade. Medyo naiinitan. Wala lang.
Sinusuri ko lang kung paano mo binubuhat yung kahon para efficient ka. Napangisi si Clyde. Efficient ha? Hindi ko akalain na makikita mo yun bilang compliment. Bahagyang napatawa naman si Jade. Compliment nga eh. Don't act like hindi mo na-notice. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-obserba habang inaayos ni Clyde ang ilang lumang pako sa hallway. Napansin niya kung paano siya nag-iingat, sinisigurado na maayos at walang madudulas. By the way, kung may kailangan ka pa, sabihan mo lang ako. Salamat, Clyde. I appreciate it. Kahit ilang beses mo nang sinasabi yan. Natatawa namang saad ni Jade kaya natawa na nga lamang din si Clyde. Pasensya na. Siguro, ganun lang talaga ako ka-caring. Ang simpleng pangungusap na yon ay may halo ng init sa kanilang dalawa. May simula ng unspoken understanding na hindi nila maipaliwanag sa salita pero ramdam nila. Ilang araw matapos ang huling repair, nakatayo si Jade sa hallway, hawak ang paborito niyang kape. Napansin niya si Clyde na nag-aayos ng maliit na sirang pinto sa kabilang unit. Napaisip naman si Jade na bakit ba parang palagi na lang may sira sa apartment building na to. Clyde, gusto mo ba ng kape? Parang nakakapagod din yung ginagawa mo eh. Humarap si Clyde kay Jade at ngumiti, bahagyang nagulat sa offer. Thanks, Jade. That's really thoughtful of you. Bakit parang ikaw palagi ang nagre-repair dito? I'm sure naman marami ka namang mga tauhan na. Nagtatakang tanong na nga ni Jade. Busy sila sa renovation. Napatango naman si Jade. Ipinagtimpla ni Jade ng kape si Clyde at sa mga oras na yon ay para bang mayroong kumukuryente kay Jade. Alam mo, hindi ko ina-expect na magiging comfortable tayo na ganito. Usually, hindi ako ganito ka-open sa mga tenants. Napangiti si Jade ng bahagya. Sa totoo lang, hindi ko rin ina-expect na makaka-close kita samantalang naiirita talaga ako sa iyo nung una dahil hindi mo man lang ako tinulungan na magbuhat ng maleta. Napatawa si Clyde. Sorry na. Masyado akong occupied ng mga oras na yun and I'm really stressed. Natawa naman si Jade. Over namang maka-explain. But seriously, I didn't expect that you are easy to talk with. Napangiti si Clyde. Easy to talk to, huh? That's the first compliment for me today. Natawa naman si Jade ng bahagya at napatingin sa paligid. Hindi lahat ng tao may time na makausap ka ng ganito, di ba? May katahimikan sandali, pero hindi awkward. Ramdam ang unspoken understanding at maliit na spark na unti-unting lumalapit sa kanila. Habang nagkakape, napansin ni Jade kung gaano siya ka-curious sa personality ni Clyde. Paano siya magbiro kahit busy sa trabaho? Paano niya iniintindi ang bawat detalye ng apartment? Paano siya nakikinig sa bawat salita ni Jade? By the way, Jade, kung gusto mo, I can help you with small repairs anytime. Salamat, Clyde. I really appreciate it. Hindi nila namamalayan na unti-unti ay napapalapit ng sila sa isa't isa. Isang gabi, habang si Jade ay nagliligpit ng ilang gamit sa unit, narinig niya ang knocking sa pintuan. Sino ba yan? Gabing-gabi na. Pinuksan nga ni Jade at nakita niyang si Clyde na may daladalang paper bag. Gusto ko lang sanang tanungin kung kumain ka na ba. Nagtaka naman si Jade. Bakit mo tinatanong? Naparami kasi ang luto ko ng menudo kaya dinalahan kita. Tapos na akong kumain pero kukunin ko pa rin. Favorite ko kasing menudo eh. Nakangiti namang iniabot ni Clyde ang paper bag at pagkatapos ay umalis na ito. Agad namang pumasok si Jade sa loob at tinikman iyon. Halos mapapikit si Jade sa sarap ng matikman niya iyon. Hindi lang matulungin, kundi magaling din palang magluto si Clyde. Isang araw habang palabas si Jade ng kaniyang apartment upang magtapon ng basura, ay sakto namang palabas din si Clyde upang magtapon. O Jade, magtatapon ka rin? Obvious ba? Pabiro namang saad ni Jade kaya napatawa na nga lamang si Clyde. Kinuha nga ni Clyde ang hawak ni Jade na basura at sabay silang naglakad. Matanong ko lang, bakit mas pinili mong lumipat rito? Wala lang.
Gusto ko lang makalimot kaya lumipat ako kung saan walang makakakilala sa akin. Napailing-iling si Clyde. Masyado sigurong masakit ang pinagdaanan mo at kinailangan mo pang lumipat for a fresh start. Tumango-tango si Jade. Yup, failed engagement. Huh? I've gone through a failed engagement, that's why I'm here. Because I needed a fresh start. Kailangan kong iproseso ang lahat and eventually to move on and heal. Pag-open up na nga sa wakas ni Jade. Tumango-tango si Clyde. I'm sorry you have to go through all of that. Pero huwag kang mag-alala. Wounds heal over time. And I hope you never stop healing your wounds until they are gone. Napangiti si Jade sa sinabing yun ni Clyde. Matapos nilang magtapon ng basura ay bumalik na nga rin sila kaagad. Salamat sa pakikinig sa akin ha. Wala nga naman Jade. Basta kung kailangan mo ng kasama, nandito lang ako. Ngumiti si Jade at pagkatapos ay pumasok na ito sa loob. Isang umaga, habang si Jade ay mayroong ginagawa sa lobby, nakita niya si Clyde na nagluluto ng kape sa maliit na kitchenette sa corner para sa mga tenants. Good morning Jade, gusto mo ba ng kape? Fresh brewed pa. Napangiti si Jade. Sure, salamat. Habang iniabot niya ang mug sa kanya, nagtagal ang kanilang mga mata. May kaunting kilig na hangin. Ngunit hindi nila ito pinansin. Wala kang lakad ngayon? Meron. Attend ako ng event mamaya. Napatango naman si Clyde. May kasama ka? Bakit? I was just wondering in case you need help. Ayos lang ako, ano ba? May mga kasama naman ako dun oh. At sabay nga silang natawa. Hindi nga namamalayan ni Clyde na napapadalas na ang pagtitig niya sa mga mata ni Jade sa tuwing ito ay tumatawa o ngumingiti. Habang tumatagal ay tuluyan hanggang mas nagiging komportable si Jade kay Clyde para bang hindi nabuo ang araw nito tuwing hindi niya nakikita ang dalaga. Sa kabilang banda ay hindi rin mapigilan ni Clyde ang makaramdam ng kakaiba sa tuwing nakikita niya si Jade. Madalas ay magkasama sila tuwing magkakape o mayroong bibilhin sa labas. Kahit sa laundry ay sabay na rin sila. Dahil sa mga ganitong moments, unti-unting nakaramdam si Jade ng comfort sa presensya ni Clyde. Hindi siya kinakabahan tuwing nandyan siya at minsan, she even looked forward sa kanyang pagdating. Alam mo, mabuti na lang lumipat ako. I will never knew that there is better life pa pala. Humarap sa kanya si Clyde, tinitigan nga siya ng mahinahon. And yes, he will never know unless you risk for it. Makabuluang saad naman ni Clyde. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata at ramdam ni Jade na may maliit na spark na unti-unti nang lumalakas. Isang hapon, habang si Jade ay naglilinis ng kanyang unit, narinig niya ang malakas na tunog ng hammer mula sa hallway. Nang lumabas siya para tingnan, nakita niya si Clyde na abala sa pag-aayos ng pinto ng kabilang unit. Hi Clyde, may sira na naman ba dyan? Kailangan mo ng tulong? Tanong nga ni Jade. Kulat na napatingin si Clyde pero ngumiti pa rin ito. Oo but I got this. Salamat sa offer. Habang nakatingin si Jade, napansin niya na may iba pang babae sa hallway. Isang tenant na tila kaibigan ni Clyde na masyadong nakangiti at palaging nakikisama sa kanya. Tila ba nakaramdam ng inggit si Jade sa mga simpleng ngiti lang nila sa kanya. Agad namang napansin ni Clyde ang reaksyon ni Jade, kaya naman ay napatanong ito. Is everything okay? Tanong nga ni Clyde. Napatango na lamang si Jade. Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang napapansin si Clyde na madalas nakikipag-usap sa ibang tenants, laging tumutulong, at minsan ay nakangiti sa ibang babae. Kahit na simple at harmless lang, may kaunting tensyon sa loob ni Jade. Hindi maintindihan ni Jade ang kaniyang sarili kung bakit ba siya nakakaramdam ng mga ganoong bagay. Minsan, habang naglalakad sila sa lobby, nagbiro si Clyde. Jade, you're being serious again. Relax ka lang.
Napangiti na nga lamang si Jade ngunit halata pa rin sa kanya ang pagiging tahimik at tuliro. I'm just observant. Okay lang, huwag kang mag-alala. Saan naman? Agad namang napatigil nga si Clyde. Are you okay? May problema ba tayo? Huh? Wala naman tayong problema. Napatigil naman si Clyde at nagkibit balikat na lamang ito. Napabuntong hininga na lamang si Jade sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Ilang araw matapos ang repair sa wall, nagkaroon sila ng mas maraming pagkakataon para magkasama. Isang hapon, habang nagdadala si Jade ng basura palabas ng unit, nakita niya si Clyde na nag-aayos ng maliit na shelf sa hallway. Nakita nga siya ni Clyde, kaya naman ay agad niya itong tinawag. Jade, magtatapon ka? You need help with those? Tanong pa nga ni Clyde. Hindi na. Kaya ko naman. Pagkatapos ay tumalikod na nga sa kanya si Jade. Nagtaka naman si Clyde sa inaakto nga ngayon ni Jade. Kaya naman sinundan nga niya ito. Sigurado ka ba? Parang mabigat kasi ang mga yan eh. I don't need your help, okay? Kaya ko na to. Nagulat si Clyde sa sinabing iyon ni Jade. Kaya naman ay napatigil siya. Hindi niya inaasahang sasabihin iyon ni Jade. At sa unang pagkakataon ay tinanggian siya ni Jade. Samantalang dati ay hindi naman. Hindi rin maintindihan ni Jade kung bakit nga ba biglaan na lamang ang pag-iwas niya kay Clyde. Hindi niya maintindihan ang kaniyang sarili dahil kung nagseselos siya ay ano namang karapatang meron siya. Hindi niya naman boyfriend si Clyde. Kaya bakit ba ganun na lamang kung umakto siya na patuloy pa rin ang pag-iwas ni Jade kay Clyde. Kaya naman isang beses nang lumabas si Jade sa kaniyang apartment at kinorner-nan ga siya ni Clyde. Jade, let's talk. Seryosong saad ni Clyde. Clyde, ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Ilang araw mo na akong hindi pinapansin, Jade. May nagawa ba akong masama sa'yo? Wala kang ginawa kaya pwede ba lumayo ka na sa akin? Mababaliw na ako kakaisip kung ano ba talagang nagawa ko eh. Saad naman pabalik ni Clyde. I already told you wala kang kasalanan sa akin. Pagkatapos ay umalis nan ga si Jade. Tila bangga kabayo nagkakarerahan sa bilis ang tibok ng puso ni Jade. Hindi niya maintindihan kung bakit tabag-ano ng kaniyang nadarama. Naawa na rin siya kay Clyde na ilang beses na siyang hinahabol, kakatanong kung ano nga ba ang kasalanan niya. Kaya naman sa ilang attempt ni Clyde na kausapin siya ay tuluyan hanggang lumambot sa Jade. Wala kang kasalanan na akin, okay? I just don't understand myself lately, kaya I'm isolating. Pagpapaliwanag na nga lamang ni Jade. Diba sinabi ko naman sa'yo na nandito lang ako kapag kailangan mo ng makakasama? I'm sorry. Pero hindi ko nga alam ang problema ko eh. Tsaka bakit palapit ng lapit ka sa akin? You don't have to apologize, Jade. I completely understand you. Napangiti naman si Jade at hindi niya nga napigilang yakapin si Clyde. Nagulat naman si Clyde sa ginawa ni Jade. Ganun pa man ay niyakap na lamang niya ito pabalik isang gabi. Habang naglalakad si Jade palabas ng apartment building ay nakita niya si Clyde na nag-i-inspect sa mga outdoor lights. Hey, working late pa rin? Tumigil nga si Clyde at ngumiti. Kailangan lang masigurado na safe yung lighting. Care to join for a quick walk? Baka mas madali kung may kasama ako. Napangiti na nga lamang si Jade at tumango. Habang magkasama silang naglalakad sa walkway ng building, napansin ni Jade kung gaano ka-observant si Clyde sa paligid. Kahit maliit na crack sa pavement o hindi pantay na light, agad niyang pinapansin. Hindi ko alam kung anong meron dyan sa mata mo. At napapansin mo lahat ng hindi okay sa paligid mo. Napailing si Clyde. Hindi rin. Huh? Bakit? I failed to notice that you weren't okay the past few weeks. Natahimik si Jade sa sinabi nga niyang yun. Kaya meron pa rin hindi nakikita tong mata ko. And it sucks because it is the most important thing. Yours was the most important one. Hindi naman agad nakasagot si Jade.
Huwag mo nang isipin yun, tapos naman na. Pagkatapos ng ilang minuto, nagkaroon ng katahimikan sa walkway. Tahimik lang silang naglalakad, ramdam ang malamig na hangin sa paligid. Si Jade, habang nakatingin sa paligid, napatingin din kay Clyde. You know, Jade, I enjoy these small talks with you. Simple pero relaxing. Pag-iba nga ni Clyde sa usapan, napangiti si Jade. I feel the same. Kakaiba pero in a good way. Nang matapos nga silang maglakad-lakad, dinihatid na nga rin ni Clyde si Jade sa kanyang unit. Thanks for tonight. I had a great time with you. Hindi ka matanggal ang ngiti sa labi ni Jade hanggang sa mahiga siya. Isang linggo ng hapon, nakaupo si Jade sa maliit niyang balcony, hawak ang isang libro at tasa ng mainit na tsaa. Napansin niya si Clyde sa labas, naglilinis ng maliit na garden area sa harap ng building. Kinarir mo yata lahat ng trabaho rito ah. Napangiti naman si Clyde sa saad nga ni Jade. Bida-bida ako eh. Pareho silang natawa. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Patapos naman na ako dito. Napakibit-balikat na lamang si Jade. Habang nanonood si Jade sa kaniyang apartment, ay magbiglang kumatok sa kaniyang pintuan. Kaya naman ay agad siyang tumayo upang pagbuksan niyon. Are you busy? Tanong nga ni Clyde. Hindi naman, bakit? Gusto mo ng coffee? Sa tingin ko, nalulungot kasi ako ngayon eh. Agad namang kinuha ni Jade ang kaniyang jacket at lumabas kasama si Jade. Nag-take out nga lang sila ng coffee at umupo sa labas ng shop. Malapit ang coffee shop na yun sa seaside, kaya naman ay doon muna tumambay ang dalawa. May sasabihin ka ba? Napahiling nga lamang si Clyde. Kailangan ko lang ng kasama. Right now, I couldn't find the right words. Pagkatapos, ay hindi na muling nagtanong pa si Jade. Tanging ang ingay mula sa tao sa paligid lamang nila ang kanilang naririnig. Ganun pa man ay mayroon pa ring kapayapaan sa pagitan nila. I think I like you. Biglang seryosong saad ni Clyde. Nagulat si Jade sa sinabi ni Clyde. Ano? Masaya kang kausap. You are jolly. At the same time masungit. Pero gusto ko yun. Gusto na nga yata kita. Siguro nga, nauhulog na ako sa'yo. Tumayunan ka si Jade sa kaniyang kinauupuan at pilit na pinoproseso ang sinabi ni Clyde. Hanggang sa maihatid ni Clyde si Jade sa kaniyang apartment. Bago umalis si Clyde, ngumiti siya kay Jade. Jade, thanks for spending some time with me today. Enjoyable talaga. Nag-enjoy din ako and curious at the same time. Thanks for always being around. I appreciate it. Curious saan? Nakakunot noong tanong nga ni Clyde. That you like me? Natawa naman si Clyde at ginulo ang buhok ni Jade. May katahimikan sandali habang nagtatagpo ang kanilang mga mata. Hindi kailangan ng maraming salita para maramdaman ang connection nila. Kinabukasan ay hindi pa rin nga mawala iyon sa isip ni Jade. Masyado siyang nalulunod sa usaping iyon na hindi niya namamalayang kinakain na rin ng bagay na iyon ang kaniyang oras. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ngayon si Clyde dahil sa biglaang confession nito. Habang naglilinis nga si Jade sa kaniyang apartment ay mayroon ngang kumatok sa kaniyang pintuan at para bang sumikbo ang kaniyang puso nang marinig niya iyon. Dahan-dahan siyang naglakad at binuksan iyon at bumungad nga sa kaniya si Clyde. Yun pala ay aayain siya nito ng date. Nang maisara ni Jade ang kaniyang pintuan at para bang kinikiliti ito sa kaniyang kinatatayuan dahil sa kakaibang sensation na kaniyang nararamdaman. Tila ba ni-excite si Jade, kaya naman maaga pa lang ay naghahanap na siya ng isusuot at pinag-iisipan na nito kung light makeup o clean girl look ang gagawin niya ngayong gabi. Jade spent hours preparing and fixing herself.
For the first time after being heartbroken for a long time, she felt alive. Naramdaman niyang muli ang spark ng life sa loob niya. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, ay kumatok na nga si Clyde at nang pagbuksan nga siya ni Jade, ay napatigil siya nang makita ang magandang itsura ni Jade. Simple lang ang suot nito, pero halata pa rin ang kaniyang pagiging elegante. Espesyal na lugar ang kanilang pinuntahan. Isa itong restaurant na nasa mataas na bahagi, kaya naman sa tuwing titingin sila sa baba ay nakikita nila ang maliwanag na syudad. Unti-unti ay nare-realize nga ni Jade na kung wala siyang trabaho at kung hindi siya inaaya ni Clyde ay palagi lamang itong nasa loob ng apartment niya. Doon nga ay napagtanto niyang she was isolating herself to everyone and to the world. Nasundan pa ng ang date na yon. Kung hindi naman ay nagkakaroon rin sila ng bonding kahit sa mga simpleng gawain lang sa apartment. Habang tumatagal ay nararamdaman nga ni Jade na nahuhulog na siya ng tuluyan kay Clyde. Sa tuwing nakikita niya ito ay para bang buo na ang araw niya at ganun din naman si Clyde. Isang araw ay napansin ni Jade na may bagong tenant na lilipat sa building. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya ang isang babae na may hawak na maleta at napaka-confident ang aura. Bago pa siya makapag-react, nakita rin niya si Clyde na abala sa pag-aayos ng mailbox sa tabi. Ang bagong babae ay lumingon at ngumiti kay Clyde. Isang ngiti na tila ba pamilyar sa kanya. Karil? You're moving here? Takang tanong nga ni Clyde. Napangiti si Karil. Napakagaan nga ng kilos at confident nga ng babae. Yes, I thought I'd find a place closer plus I wanted to be near my work. Sagot nga ni Karil. Napansin naman ni Jade na tila may kislap nga sa mga mata ni Karil. Ngumiti si Clyde at napatingin kay Jade. Jade, this is Karil. She's an old friend. Bahagyang napangiti si Jade ngunit tila ba may kakaiba itong naramdaman. Hi, nice to meet you. Ngumiti rin si Karil. I'm Karil, I guess I'll be seeing you a lot. Around, huh? Yes, I guess so. Saad na nga lamang ni Jade pero parang may kutob na nga siya. Sa mga sumunod na araw, madalas makita ni Jade si Karel at palaging nakatingin kay Clyde o nakikipag-usap sa kanya. Kahit casual lang ang interaction, may kaunting tension sa loob ni Jade. Isang hapon, nagkaroon si Jade ng lakas ng loob na tanungin si Clyde habang nagkakape sila sa lobby. Clyde, sino ba si Karil? She's an old friend. Saad naman ni Clyde. You two grew up together? We used to date a while, pero it's complicated. Pagtanggi naman ni Clyde. Natahimik naman si Jade. But I wanted you to know, Jade, nothing from the past affects us. Titira lang siya dito. That's all. Ngumiti na lamang si Jade kahit paramdam nito ang bigat sa kaniyang dibdib. Ilang araw matapos, lumipat si Karel. Madalas na siyang nakikitang nag-uusap kay Clyde sa hallway o sa lobby. Kahit casual ang tono, ramdam ni Jade ang kakaibang energy sa pagitan nila. Hindi nga mapigilan ni Jade ang mag-isip ng kung ano-ano. Isang hapon, habang nagkakape sa lobby, dumating si Karel at nakatingin agad kay Clyde. Hi Clyde, perfect timing. I was just about to ask you if you could help me fix the problem on my sink. Tila maarte pa na saad nga ni Karel. Bakit, barado ba? Malamig na saad lang naman ni Clyde. Oo eh. Then try telling it to the landlord. Hindi ko kayang ayusin yun dahil hindi naman ang tubero ang trabaho ko dito. Napatingin nga si Clyde kay Jade na tahimik lamang sa tabi. Sinabi ko ni pero nirefer ka niya sa akin. Minsan mo na rin daw kasing inayos ang tulo ng unit ni Jade. Saad pa nga ni Karel at napatingin nga kay Jade. Wala naman ang nagawa si Clyde kundi ang pumayag. I-check ko lang yon, babalik din ako kaagad. Saad ni Clyde kay Jade at ngumiti naman si Jade.
Ngunit maklipas ang ilang oras ay hindi pa rin bumalik si Clyde, kaya minabuti ng ani Jade na pumasok na sa kaniyang unit. Nang gabing iyon ay lumabas nga si Jade upang magtapon ng basura. Madadaanan niya nga ang unit ni Karel kaya naman ay nagmadali na nga lamang itong naglakad. Ngunit hindi niya naman inaasahang na sa makakasalubong nga niya si Karel kasama si Clyde at nagtatawanan pa, hawak nga ang kape. "Oh Jade, tulungan na kita dyan." Napangiti si Jade. Hindi na. Saad nito at tumalikod. Kinabukasan ay nakasabay na nga ni Jade si Karel sa laundry room. "Girlfriend ka ba ni Clyde?" Matapang na tanong pa nga ni Karel. "Bakit mo tinatanong?" "Wala lang. Dahil kung oo, parang hindi ka naman niya mahal. Siguro ginagamit ka lang to forget me." Diretsong saad nga ni Karel. "You know what? I have no time with all your nonsense." Matapang na saad naman ni Jade. "Oh, come on. Bulag-bulagan? Isn't it clear to you simula nung nandito okay palagi siyang may oras sa akin tapos sa'yo wala? It's because he's done using you." Natatawang saad pa nga ni Karel. "No, hindi niya gagawin yon." Napangisi si Karel. "Kung mahal ka niya ay hindi yun nalapit sa akin. Hindi siya lumalapit sa'yo. Ikaw nga tong lumalapit at inaakit siya eh. At pwede ba? Tigilan mo ko?" "He doesn't love you. At mapapatunayan ko yan mamaya. You can watch if you want." Saad pa nga ni Karel bago umalis si Jade. Pagdating nga ng gabi ay lumabas si Jade upang kumain ngunit hindi Gia. Inaasahang makikita niya si Clyde sa pintuan ni Karel habang ang mga kamay ni Karel ay nakapuluot sa leeg ni Clyde. Namataan ga ni Karel si Jade, kaya naman ay mabilis na hinalikan ni Karel si Clyde at hinila ito papasok sa loob ng kaniyang unit. Gulat at hindi makapaniwala si Jade sa kaniyang nakita. Nanlambot ang kaniyang mga paa, kaya naman ay napahawak ito sa pader bilang suporta. Sa kabilang banda, agad na itinulak ni Clyde si Karel dahil sa ginawa nito. "Nahihibang ka na ba, Karel? Bakit ayaw mo? Halata namang mahal mo pa rin ako eh." Sagot ni Karel. "I already made it clear to you, Karel, matagal na tayong tapos. Huwag mo nang sirayan ang meron sa pagitan namin ni Jade. Alam kong hindi mo siya mahal. Alam kong ginagamit mo lang siya para makalimutan mo ko." Umiiling na saad naman ni Karel. Umiling din si Clyde. "Karel, let me remind you that you cheated on me. And just so you know, you are replaceable." "Ano bang meron sa babaeng yan, ha? She's not even as good as me." Galit na sigaw ni Karel. "Bakit? Mas magaling ba siya sa akin sa kama, ha?" Saad pa nga nito. Umiling si Clyde. "She has everything that you have and lack of. Kaya tigilan mo na ako dahil mahal ko si Jade. Mamahalin ko siya at pakakasalan ko siya." "Well, not anymore. She saw me kissing you. Sa tingin mo ba magtitiwala pa siya sa'yo?" Natatawang saad ni Karel. Nag-init ang mukha ni Clyde at mabilis na lumabas sa unit ni Karel. At doon nga ay natagpuan niya si Jade na nakatayo habang nakatingin sa unit ni Karel. Bago pa man makalapit si Clyde, ay tumakbo na si Jade pabalik ng kaniyang unit at mabilis na inilock yun. Paulit-ulit na kumatok si Clyde sa pintuan ni Jade. "Jade, please let me explain. It's not what it looks like." Pag-e-explain nga ni Clyde. Saad ni Clyde, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Jade. Nang gabing iyon ay walang ibang nagawa si Jade kung hindi ang umiyak. Sa ilang araw na sumunod, kahit magkakasalubong sa hallway, hindi pinapansin ni Jade si Clyde. Tahimik lang siya at nagiging professional sa lahat ng interaction. "Jade, can we talk?" Tanong nga ni Clyde. "Not now, Clyde. I'm busy. Please, kahit saglit lang. Pakinggan mo naman ako." Umiling-iling si Jade. Ayoko nang marinig ang kasinungalingan mo, Clyde. Tigilan mo ko. Tapos na ako sa mga experience na ganyan, na lagi na lang may kumakabit sa relasyon ko. Nakita ko kayong naghahalikan. At ano ang susunod?
Na makikita ko rin may viral video kayo at magkapatong gaya ng nangyari sa amin ng ex ko? At sumisigaw pa talaga yung ex ko ng mas magaling ka sa kama kesa sa asawa ko. Asawa ko kasi ang tawagan nga nila ng dati niyang nobyo. Nang masabi iyon ni Jade, ay pumasok na siya sa kaniyang unit. Isang hapon, habang nakaupo si Jade sa sofa ng unit niya, hawak ang susi at nag-iisip ng malalim. Tinignan niya ang kanyang unit, ang mga pader na dati niyang pinaganda, ang balcony na dati nagbibigay ng peace, pero ngayon ay puno na ng alaala, ng sakit. Kung mananatili pa siya sa lugar na ito, ay kakainin lamang siya ng lungkot. Natawa si Jade sa kaniyang sarili. Parang kailan lang noong lumipat siya rito dahil sa isnag rason. Ngayon ay aalis na naman siya dahil sa kaparehong rason. Sa mga sumunod na araw ay inayos ni Jade ang kaniyang mga gamit at unit unting umlaes. Hindi iyon napansin ni Clyde dahil palagi na itong wala sa building. Hanggang saya tuluyan nanggang makaalis si Jade at doon lamang nalaman na ani Clyde na wala na pala ito. Sa sobrang sakit ng nadarama ni Clyde ay lumabas ito upang magpakalango sa alak. Makalipas ang ilang taon ay naging maayos naman ulit si Jade. Sa ngayon ay mayroon siyang dinaluang kasal dahil siya Ang organizer ng event. Habang iniinspeksyon ng venue, napansin niya ang isang pamilyar na mukha sa kabilang dulo ng hall. Sandali siyang napatigil at napailing. No, it can't be him. Agad na tumalikod si Jade upang hindi na siya makita pa ni Clyde. Sa kabilang banda, mula sa kalayuan ay agad din napansin ni Clyde ang isang babae na nakatayo, ngunit nakatalikod sa kaniya. Napapaisip at hindi mapakali dahil tila pa pamilyar iyon sa kaniya. Naistatwa si Clyde sa kaniyang kinatatayuan ng humarap ang babae. Habang nakatayo si Jade, ay naramdaman niya ang pagpalit sa kaniya ng isang tao. Hindi humarap si Jade at nagkunwaring hindi ito napansin. Hi, do you mind if I sit here? Ayaw naman maging bastos ni Jade, kaya naman ay humarap na lamang ito at ngumiti. Pagkatapos ay purong katahimikan ang namuo sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya pa ay nagsalita si Clyde. Kumusta ka na? It's been a while. Napatingin naman sa kanya si Jade. Clyde, I don't want to be rude but we're not about to have a catch-up here. I'm fine, and I've been doing good. Palaban na saad nga ni Jade. Sa isang salita nga, ay tinapos agad ni Jade ang usapan. Natahimik naman si Clyde, pilit tinatago ang sakit na kaniyang nadarama. Habang nagpapatuloy ang wedding, palagi na lang si Clyde na nag-aalok ng tulong kay Jade sa mga detalye ng event. Kung saan siya lalakad, nandyan din si Clyde. Jade, can we step outside for a bit? I really need to talk to you. Napapikit ng mariin si Jade at bumantong hininga. Okay, but just for a few minutes. Lumabas sila sa terrace ng venue, tahimik sa simula. Ramdam ang lamig ng hangin at ang tensyon sa pagitan nila. Jade, I know what happened back then was wrong. I should have never let Peril do that. I hurt you and I've regretted it. Every single day. Natigilan sandali si Jade. It's a lot of process, Clyde. It's been years and I don't know if I have forgiven you already. It wasn't my concern. I understand. I'm not expecting you to forgive me immediately. I just wanted you to know that I'm sorry and that I never stopped caring about you. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ka pa kita. Sad nga ni Jade. I know and I'll wait. I'll do whatever it takes to show you that I mean it. Hindi kita mamadaliin, but I can't just let you go again. Napailing si Jade. Clyde, let me just live for now. Ayoko nang pahirapan pang lahat. Pagkatapos sabihin iyon ni Jade, ay pumasok na siyang muli sa loob. Makalipas ang ilang araw, mula sa wedding, kahit normal lang na magkita sila sa social events sa grupo ng kanilang common friends, palagi na lang nandyan si Clyde, handang tumulong
o makipag-usap kay Jade. Isang gabi, habang nagkakape sa isang maliit na kafe na madalas puntahan ng kanilang mga kaibigan, napansin ni Jade na nakaupo si Clyde sa kabilang table. Hindi niya maalis sa isip ang mga nakaraan at tila ba may katiting pa rin na galit sa kaniyang puso. Hi Jade, mind if I join you? Napangiti si Jade. Clyde, I understand that you want to gain me trust again. But no, pwede bang hayaan mo na muna ako mapag-isa? Natigilan naman si Clyde. I'm sorry, pasensya ka na. Sa kabilang table na lang muna ako. Sa mga nakaraang araw nga, ay masyadong overwhelmed si Jade sa mga nangyayari. Ang muling pagkikita nila matapos ang ilang taon, ang pagkausap sa kanya ni Clyde, tila ba hindi pa rin iyon na proseso lahat ni Jade. Sa mga sumunod na araw at linggo ay nakikita naman ni Jade pagiging ma-effort ni Clyde sa kanya. Siya ang palaging nandyan kung kailangan niya ng tulong. Hinahatiran siya ni Clyde ng kape kung masyado na siyang stressed sa kaniyang trabaho. You should take rest too. Baka mamaya magkasakit ka niyan. Salamat pero kailangan ko kasing tapusin to. Take a rest and let me handle that. Marunong naman ako niyan eh. Napakunot noo nga si Jade. Sigurado ka? Oo, magpahinga ka na muna. Nagdadalawang isip man ay pumayag na lamang si Jade at hindi niya nga namalayan na nakatulog na siya. Nang magising siya ay tapos na nga ni Clyde ang ginagawa nito at tumulong na rin si Clyde sa setup ng kanilang charity event. Gising ka na pala, do you need anything? Agad na tanong nga ni Clyde at napailing naman si Jade. Bakit hindi mo ko ginising? Hindi na ako nakatulong sa pag-aayos. Sinadya ko yun para makapagpahinga ka. Tsaka, tapos naman eh. Pagkatapos ng setup, umupo sila sa garden ng venue at nag-share ng iced tea. Tahimik sa simula, ramdam ang awkwardness, pero unti-unti nag-open si Jade. It's nice that you are actually helping, not just talking about it. Napangiti si Clyde. I told you I want to show you that I care, not just words. It's hard to believe, you know. Everything that happened before. I know I won't blame you if you're still unsure. I just want you to see that I mean it. Slowly, step by step. Kahit paramdam ni Jade ang pagiging sincere ni Clyde, ay tila ba hindi pa rin niya magawa ang magtiwala. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, ay hirap na siya muli magtiwala pa. Isang linggo matapos ang charity event, napagdesisyonan ng group nila Jade na magkita-kita muli para sa isang casual weekend hangout. At dahil busy ang lahat, si Jade na uli ang napilitang mag-organize. Habang naglalakad si Jade papunta sa cafe kung saan sila magkikita-kita, may biglang tumapat na kotse sa tabi niya at ibinaba ang bintana. Going to the cafe? Sabay na tayo. Nagulat si Jade, hindi niya sinabi kahit kanino kung saan siya dadaan. How did you even know? Malawak ang itingan na ikinawad ni Clyde. I asked Ira. Ang sabi niya sasakay ka sana ng jeep, kaya I thought, why not offer a ride? Napatas nga ang kilay nga ni Jade. So you are coordinating with my friends now? Only for logistics and maybe so I can make sure na safe ka. Napahiling na nga lamang si Jade, pero hindi napigilang mapangiti kahit kaunti. Sige na nga, but you're not going to do this every time. Napangiti na nga lamang si Clyde at agad na bumaba nga upang pagbuksan ng pinto ni Jade. No promises. Pagdating nila sa cafe, hindi na nagulat ang mga kaibigan nila. Lahat ay may knowing look, especially Ira, na obvious na co-conspirator. Habang kumakain silang lahat, napansin ni Jade na panay ang tingin ni Clyde sa kanya. Not in a creeped way. Nakafocus lang siya, making sure she's okay, included, and comfortable. May isang point pa na nagkaproblema. Ang cafe staff sa order ni Jade and Clyde quietly stood up, talked to the waiter, and settled it without making a fuss.
Parang sanay na sanay siyang alagaan siya. Or maybe, sanay na sanay naman na talaga siyang alagaan ni Jade. Kaya nang lumabas sila ng kafe para maglakad-lakad, tahimik lang si Jade. You are thinking too loud. Sad nga ni Clyde. Wala akong iniisip. Imposible yan. Tsaka tignan mo, kunot na kunot ang noo mo. Napakunot lalo ang noo ni Jade. Hindi ako nakakunot noo. Natawa na nga lamang si Clyde. You are, and that usually means you're overthinking again. Sandaling natigilan si Jade. How does he still remember her mannerisms after all these years? Huminto rin sa paglalakad si Clyde. Jade, I don't expect you to trust me right away. But let me be here. Let me show you I'm not living again. Hindi sumagot si Jade. Hindi pa kaya ng puso niya. Pero hindi na rin niya kayang magsinungaling sa sarili. Nanlambot ng kaunti ang puso ni Jade. At para kay Clyde, sapat na ang mga salitang iyon para hindi sumuko. Lumipas ang ilang araw at napansin ni Jade na parang lagi na lang nandyan si Clyde. Pero hindi in an overbearing way. Isang umaga, paglabas ni Jade ng apartment building, nakita niya si Clyde sa may parking area. Nakaupo sa hood ng kotse nito, hawak ang tumbler na may nakasulat na For Jade. Good morning. Sad nga ni Clyde. Tas kili na lumapit nga si Jade. Anong ginagawa mo dito? Don't tell me you ask Ira kung saan na naman ako. Hindi, hinulaan ko lang. Tila nangasar na saad pa nga ni Clyde. Natigilan si Jade. Never naman niyang sinabi dito. From years ago. Naalala mo pa rin? Wala akong kinalimutan na kahit anong bagay tungkol sa'yo, Jade. Alam kong mahirap sa'yo ang magtiwala ulit pero please, trust me. Iniwasan nga ni Jade ang lalaki. Umorder na nga lamang si Clyde. Ice mocha, less sugar, extra ice, ganyan ka dati. Ganun pa rin naman ako hanggang ngayon. Napatango-tango si Clyde. I know. At sa ganun nga ay muling tumibok ang puso ni Jade, katulad noon. Habang namimili sila sa flower market, hindi niya in-invite si Clyde. Pero sumabay ito sa lakad niya, always keeping a respectful distance. May mga moments na naglalaro ang hangin sa pagitan nila. Hindi awkward, pero full of unspoken things. Ngumiti ang matandang flower vendor kay Jade. Aba, may kasama ka ngayon na boyfriend mo? Tanong nga nito. Halos mabilao ka naman si Jade. Hindi po. Napangiti naman ng malawak si Clyde. Working on it pa lang po. Clyde, ano pa? Natawa na nga lamang ang vendor. Hay naku, iha, ang gwapo. Tumatanda ka na, pumili ka na. Pabiro namang saad ng matanda. Jade rolled her eyes but couldn't stop smiling. Pagkatapos ng market, umuwi na si Jade. Pagpasok niya sa unit, napansin niya ang maliit na paper bag na kasabit sa door handle. Tahimik na napaupo si Jade sa kaniyang sofa, hawak ang note. Hindi pa siya ready, pero for the first time, she wasn't scared to try again. Pagkatapos ng huling pagkikita nila sa simpleng get-together ng barkada, hindi na ulit nagparamdam si Clyde for a while. Hindi dahil sumusuko siya, pero dahil ayaw niyang mapush si Jade. Pero kahit hindi sila nag-uusap araw-araw, may presence siya. Enough for Jade to notice, but not enough for her to trust. Isang gabi, nagpa-dinner ang kaibigan nilang si Rhea dahil birthday nito. Ayaw sana ni Jade pumunta, pero pinilit siya ng barkada. Pagpasok niya sa venue, tahimik lahat saglit, hindi awkward. Pero may tension na hindi nila inaamin. Nandoon si Clyde. Sa dinner, normal ang usapan at hindi pa rin maiwasan ni Clyde ang pagiging caring nito kay Jade. Siya ang unang magbibigay ng serving kay Jade, pero hindi niya tinatanong. Titingin siya kay Jade, paminsan-minsan, pero iiwas agad pag nahuhuli. At ramdam ni Jade ang effort. Pagkatapos ng dinner, nag-aayos na sila ng gamit ng biglang umambon at sakto pang walang payong si Jade.
Tahimik na lumapit si Clyde hawak ang isang payong. Jade, hatid na kita. Baka magkasakit ka pa kapag naulanan ka. Sad nga ni Clyde. Okay lang ako, may grab naman. Tumango si Clyde. Pero pagtingin niya sa kalsada ay walang available na ride. Ang daming naghihintay. Umuulan pa. Tahimik na lumapit ulit si Clyde at muling kinausap si Jade. Jade, please. Let me do this. Hindi dahil gusto kong pilitin ka. Gusto ko lang matulungan ka. You don't owe me anything. Hinawakan ni Clyde ang umbrella pero hindi siya magkadikit ni Jade. Enough space to show respect. The most careful he has ever been. Tahimik lamang sila nang makasakay silang dalawa sa kotse. Hindi ko hinihiling na paniwalaan mo ulit ako. Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa dati. Pero Jade, please don't shut me out completely. I'm trying. At hindi ako aalis hanggat hindi mo nakikita na totoo ako ngayon. Tinignan lamang siya ni Jade ng makabuluhan. Trying is not enough, Clyde. Words are easy, napatunayan mo na yan before. Then give me a chance to prove myself with actions. Tignan natin. Tila naghahamon naman na saad nga ni Jade. Hindi na muling nagsalita pa si Jade. Nang makauwi siya, ay hindi nga mawaka sa isip niya si Clyde. Clyde has been trying so hard for a long time, ngunit sadyang ang puso ni Jade ay tila ba nagyayelo pa rin sa tigas. Hindi niya alam kung ano ang agawin niya sa sitwasyon nila ngayon. Gusto niyang muli ang magmahal, ngunit natatakot siyang masaktan muli. Ngunit paano nang aba naman niya makakamit ang isang tunay na pagmamahal kung hindi niya kayang mag-take ng risk? One late afternoon, naglalakad si Jade pauwi, galing trabaho, dala ang laptop bag, pagod, and honestly, emotionally drained. Hindi niya alam na nandoon malapit si Clyde at saktong may kinuha lang siya sa nearby shop. Pagkakita niya kay Jade, hindi niya sinundan agad. Tinitingnan lang niya from afar, trying to decide if lalapitan niya ba. Pero nang biglang may bumigat na ulan, wala nang choice si Clyde. Lalo nang makita niyang walang payong si Jade. Lumapit siya, may dalang payong this time. Jade. Napalingon si Jade at nakita nga nito si Clyde na hawak ang payong. Alam mo, ikaw, malapit ko nang isipin na sinusundan mo ako araw-araw. Natawa na nga lamang si Clyde. May kinuha lang ako. And I happened to see you walking. Oo, lalakarin ko nga lang sana pauwi ka sa biglang umulan. Ihatid na lang kita. Hindi na. Patilayan ko na lang muna. Pumasok na nga muna sila sa loob ng cafe at umorder. Kamusta ka na pala? Ayos lang naman ako for the past few days, ikaw. Ayos lang din, medyo stress lang sa trabaho. Sandali silang natahimik maya-maya pa, ay muling nagsalita si Clyde. Jade, gusto kong patunayan palalo ang sarili ko sa'yo. I really want to pursue you. Natahimik naman si Jade at hinintay nga ang sasabihin ni Clyde. Jade, nililigawan kita ulit. After all these years, ikaw pa rin. Natigilan nga si Jade. Literal na natigilan at hindi niya alam kung magagalit ba siya, matatawa o maiiyak. Clyde, hindi tayo naglalaro dito. Ayoko nang hanggang salita. I know, Jade, and I wanted to prove you more than you deserve and treat you better. Ayoko maghintay ka sa ere. Gusto kong malinaw sa'yo na mahal pa rin kita at susubukan kong ayusin lahat ng sinira ko. Napangiti si Jade at puno ng takot, ngunit tinanggal niya ang lahat ng yon sa kaniyang sisipan. Siguro nga ay oras na rin muli niyang buksan ang kaniyang puso sa isang pagmamahal. At sa araw nga na yon, ay opisyal ng manliligaw si Clyde kay Jade. Clyde handed her a small item. Hindi flowers, hindi chocolates, but a tiny notebook. The kind Jade uses for her planning, schedules, reminders. Ano to? Nagtatakang tanong nga ni Jade. Every page has something I wrote. Not letters. Hindi dramatic lines. Just things I want you to know, but I don't want to overwhelm you with. Isa-isa ngang binasa ni Jade ang laman ng notebook na yon.
Puno ng halo-halong usapin na isinulat nga ni Clyde sa mga nakaraang taon. Bakit? Tanong nga ni Jade. Anong bakit? Bakit nandito ka pa rin? Bakit hindi mo pa rin ako sinusukuan? Kasi mahal kita, Jade. I wanted to be with you. Dumating ako sa punto ng buhay ko na kung hindi ikaw, wag na lang. That you are all I dreamed of. Nagagawin ko ang lahat kahit pahuli na. Huli na para sa atin. At kung isang araw na ayaw mo na talaga, tatanggapin ko. Pero habang hindi mo sinasabi na tumigil ako, I will stay. Hindi napigilan ni Jade na tumulo ang kaniyang luha. Hindi siya makapaniwalang mayroong taong handing isakripisyo ang lahat para sa kaniya. Kinabukasan, maaga palang gising na si Jade. She planned to work from home. Kailangan niyang tapusin ang layout para sa isang upcoming event. Tahimik lang sa apartment except for the soft music playing sa background. Habang nagtatype siya, narinig niya ang mahina pero sunod-sunod na katok. Napakunot ang noo ni Jade at napatanong kung si Clyde nang aba iyon. Pero kung si Clyde, usually ay nagte-text muna siya. Nung binuksan niya ang pinto, ay isang bouquet ang bumungad. Not the typical red roses. Not extravagant. But bouquet of white tulips with eucalyptus leaves. Simple lang. Pero puno ng pag-asa. At sa likod ng bouquet si Clyde nakatayo. Basang-basa ng pawis, halatang naglakad under the heat para hindi ma-delay yung flowers na kinuha pa niya sa market. Good morning, Jade. Sad nga ni Clyde. Napakpikit na nga lamang si Jade. She honestly wasn't expecting this. Ano to? Bakit ang aga mo? Namimiss na kita. Sad nga ni Clyde. Tila pa mayroong kumikiliti sa puso ni Clyde. Ngunit hindi niya yun pinapahalata at diretso lamang siya. Ang arte mo ah. Magsama lang kaya tayo kahapon. Yun nga kahapon pa yun. Namimiss na kita. Binigay na nga niyang bouquet at maingat namang tinanggap yun ni Jade. Sa gitna ng flowers may maliit na card. Thank you for giving me another chance. Kahit hindi pa buo. Hindi alam ni Jade kung anong mararamdaman. Natutuwa? Natatakot? Kinakabahan? But when she looked up, she saw Clyde's face. Hindi yung dati na confident or sure, but a man who was genuinely trying. Pwede ba akong pumasok sandali? Hindi para istorbohin ka. Mag-aatid lang ako ng kape. Tinalis na ako, promise. Sad nga ni Clyde. Kape? Sige. Alam ko may ginagawa ka kaya kinuha ko na to at binili. Caramel macchiato with 2 extra shots. Ito yung lagi mong ino-order, di ba, pag stress ka? Alam na alam pa rin talaga ni Clyde. At sa ulo pa rin ang bawat detalye tungkol sa kanya. At tila na-touch naman si Jade. Yun nga. Pumasok si Clyde sa loob, huminga ng malalim. Iniligay nga niya ang kape sa table. At hindi na nga siya nagtagal. Dahil nagtatrabaho pa nga si Jade. Napangiti na nga lamang si Jade. At unti-unti na nga atang lumalambot ang puso niya sa pagbawi ni Clyde. Thank you ulit for giving me a chance to show you what you deserve. Bago pa nga siya makapag-reply, nakaalis na nga si Clyde. Pagbalik niya sa desk nang patingin siya sa binigay nga ni Clyde. Kinuha niya ang notebook at ibinigay nga sa kanya. At inopen nga niya ito. Healing isn't a race. Maghihintay ako. Napangiti siya. Hindi isang pilit kundi isang kusang ngiti na matagal niyang hindi nagawa. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ay naramdaman niyang kamahal-mahal siya. Dahil sa effort na ipinapakita ni Clyde, ay unti-unti nang bumabalik ang kaniyang tiwala. Unti-unti na siyang bumibigay. Unti-unti siyang nagmamahal ulit. Nakareceive si Jade ng message mula kay Clyde bandang hapon. Jade, pwede ba kitang ilabas tonight? Hindi grand promise. Just us kung comfortable ka. Hindi niya alam kung bakit pero natawa si Jade.
Clyde was never this nervous before. At may kakaibang kiliti nga sa puso niya ngayon. Sige, 7 p.m. I will pick you up. Pagbukas ni Jade ng pinto, halos mapahinto siya. Clyde wasn't wearing anything fancy, pero ang linis niyang tingnan. Nanunot sa ilong ni Jade ang pabango ni Clyde na talaga nga namang napaka-fresh amuyin. Hi, ready ka na? Oo. You're beautiful. Naginit naman ang pisngi ni Jade sa sinabi ni Clyde. Of course, ayokong maging pangit for a second date, no? Second chance din kasi. Nagulat si Jade nang hawakan ni Clyde ang kaniyang kamay habang naglalakad sila palabas ng unit ni Jade. Medyo nahuhuli si Jade at para bang pusana, tahimik na sumusunod sa likuran ni Clyde dahil nga rin sa sobrang tangkad ni Clyde. Dinala siya ni Clyde sa isang small rooftop restaurant sa tapat ng city lights. May maliit na table for two at may kandila sa gitna. Simple, pero parang sakto lang sa kanila. Thank you for being here with me. Well, ginutom mo rin ako eh. Natawa silang dalawa. Hindi alam ni Jade pero sa tuwing tumatawa si Clyde, ay para bang naaakit siya. Habang kumakain na patingin niya si Jade sa view. Clyde, bakit mo naisipang mag-effort ng ganito? Inilapag nga ni Clyde ang kanyang kutsara at huminga ng malalim. Matagal siyang napatitig kay Jade bago muling nagsalita. Kasi nung nawala ka, doon ko mas na-realize na ikaw ang taong gusto kong sabayan. Hindi ko alam kung paano kay papaliwanag pero ikaw yung pangarap na hindi ko naabot at hindi ako basta-basta sumusuko sa isang pangarap. Naginit ang puso ni Jade sa kanyang narinig. I know nasaktan kita and I'm not here para burahin lahat ng nangyari. Gusto ko lang buuin ulit kung anumang nasira. Slowly, gently the way you deserve. Tahimik lamang si Jade, hindi mahanap ang tamang salita upang sumagot. Nang matapos ang dinner, tumayo sila sa railing ng rooftop. Agad na yumapos ang malamig na ihip ng hangin sa balat ni Jade, habang ang mga ilaw na galing sa syudad ay maliwanag na kumikislap sa ibaba nila. Napatitig si Jade kay Clyde. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nakangiting tanong nga ni Clyde. Marami lang ako napagtanto. Dahan-dahang lumapit si Jade kay Clyde at hinawakan ang kanyang mga kamay. Clyde, ready na ako. Nagulat nga si Clyde. Halos hindi makapaniwala. Sinasagot na kita. Hindi agad nakapagsalita si Clyde. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin at para bang nawawala siya ng hininga. Talaga? Sinasagot mo na ako? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Clyde. And for the first time, in a long time, Jade felt home. Simula noong sinagot ni Jade si Clyde, naging habit na ni Clyde ang pagkatok sa unit ni Jade tuwing umaga dala ang dalawang kape. Habang naglalagay si Jade ng kaniyang morning skincare, ay mayroong kumatok sa kaniyang pintuan, kaya naman ay agad niya iyong binuksan. Good morning, love. Napataas ang kilay nga ni Jade. Love agad? Napangisi nga si Clyde. Sinagot mo na ako, di ba? So may trial access ako sa terms of endearment natin. Natawa na nga lamang si Jade at kinuha nga ang hawak ni Clyde na kape. Sige na nga pero isa lang per week ha? Buong araw ay puro kiliti sa puso ang naramdaman ni Jade dahil sa paraan ng paglambing sa kaniya ni Clyde. Kung hindi morning coffee, ay grocery naman ang inaatupag ng dalawa. Kasama ako? Sino nagsabi? Nagpa-reserve ako sa sarili ko. Napahirap naman si Jade ngunit napangiti pagtapos pero lagi siyang hinihintay ni Clyde para abutan ng mga pinupulot nga niya sa shelf. Jade, wag mo nang buhatin yan. Mabigat yan. Tissue lang yan? Basta heavy in my heart. What? At pareho nga silang natawa. Ganyan ka pala kapag in love ka. Shh, wag ka maingay. At secret lang natin yun. At pareho ulit silang natawa. Mabuti na lamang ang nag-take ng risk si Jade Kai. Hindi niya malalaman na ganun pala ang lalaking iyon.
hindi lang ito maalalahanin at palagi ring nandyan sa tuwing kailangan siya ni Jade. Tila ba unti-unting nanunumbalik ang trauma ni Jade mula sa kaniyang nakaraan, kaya naman ay hindi ito makatulog, kaya naman ay ang text ito kay Clyde. Walang natanggap na reply si Jade, ngunit makaraan lamang ang ilang minuto ay mayroong kumatok sa kaniyang pintuan. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Clyde. Naka-hoodie at may dalang pagkain na siya ring paborito ni Jade. Hindi siya nagsalita at kusang pumasok sa unit ni Jade. Tell me, anong bumabagabag sa'yo? Pagkatapos ay umupo sila sofa at doon siya umiyak. Hindi niya mahanap ang tamang sasabihin, kaya naman ay umiyak na lamang ito dahil ba tila punong-puo na rin siya. Clyde wiped her tears gently. Jade, hindi kita iiwan. But even if you don't believe that, I'll stay para patunayan sa'yo. Dahil sa kakaiyak ni Jade, ay tuluyan ng siyang nakatulog. Kinabukasan ay nagising siya sa amoy ng isang pagkain, kaya naman ay agad siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Doon nga ay natagpuan ni si Clyde na kasalukuyang nagluluto. O gising ka na pala. Nagluto ako ng breakfast natin, maupo ka na lang dyan. Ipagtitimpla kita ng kape. Masuyong saad nga ni Clyde. Agad naman siyang sinunod nga ni Jade at naupo na nga lamang ito at hinayaang pagsilbihan siya. Nang matapos magtimpla nga ay agad na nga rin naman silang kumain. Pinili mo ba ito sa labas? Tukoy nga ni Jade sa kanilang kinakain. Hindi niluto ko yan, masarap ba? Nakangising tanong ni Clyde. Hindi. Sus, kunyari ka pa. Hindi mo lang matanggap na mas masarap akong magluto kaysa sa'yo. Sad ni Clyde kaya ito nga tumawa, ngunit agad ding tumigil nang sumaan nga siya ng tingin ni Jade. Oo na lang, binili ko na lang yan sa labas. Pagkatapos silang kumain, nanood na nga lamang sila. Dahil ngayong araw ay rest day ni Jade. Nanonood nga sila, lumapit nga si Jade kay Clyde at isinandal ang ulo nito. Clyde, pwede bang dito ka muna ngayong gabi? Tahimik na saad nga ni Jade. Hinalikan naman ni Clyde ang kanyang noo, as long as you want me here. Saad pa nga nito. At nang gabing iyon nagmagkatabi, nga muli silang natulog. Ngunit kahit pa ganun, ay buong buo pa rin ang respeto sa kaniya ni Clyde. Mabilis nga na lumipas ang bawat araw at taon, at hindi nga nila namamlayan na 2 taon na pala simula nang sinagot ni Jade si Clyde. Sa 2 taon ng ana iyon ay nagsasama na rin sila ni Jade sa iisang apartment. Hindi man perpekto ang kanilang relasyon, ay nagagawa pa rin nilang mahalin ng buo ang isa't isa. At ganun naman talaga, walang perpektong relasyon. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Clyde. Para sa kanilang 2nd anniversary ay inayos ni Clyde ang kanilang apartment. Para isurprise ito, ng mga oras na iyon ay nasa trabaho pa si Jade. Kaya naman ay mahaba pa ang oras niya. Pagsapit ng gabi ay umuwi na nga rin si Jade. At nang makarating siya sa kanilang apartment ay nagulat siya nang makitang madilim sa paligid at mayroon lamang kandila na nakasindi. Maya-maya pa ay lumabas si Clyde mula sa kwarto at may hawak na bulaklak patungo kay Jade. At doon nga natawa si Jade. Ano ba to? Sobrang dilim. Reklamo nga ni Jade. Natawa na nga lamang ang lalaki. Ganyan talaga yan, para mas romantic tignan. Agad niyang inabot ni Jade ang bulaklak at tinakay naman siya ni Clyde. Paupo sa lamesa. Happy 2nd anniversary, mahal ko. Napangiti naman si Jade at binati. Pabalik si Clyde. Happy anniversary din. Nakangiting saad ni Jade. Pagkatapos nga ay kumain muna sila at nagkwentuhan. Pagkatapos ay hinawakan ni Clyde ang kamay ni Jade at lumuhod ito sa kaniyang harapan. Nagulat si Jade at napatakip ng kaniyang bunganga. I'm sorry kung nabigla ka. Saad na nga ni Clyde. Jade, sobrang tagal kong hinintay ang pagkakataong to. The moment I saw you that day, alam ko nang ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Tuluyan na ngang tumula ang luha ni Jade. I found peace with you.
And ever since you came into my life, it gets better. Everything gets better. Walang araw na naramdaman kong gusto kitang sukuan at lubos ang pagpapasalamat ko na hindi ko ginawa yun. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, Jade. Will you marry me? Tuluyan na nga humagulgol nga si Jade at paulit-ulit na tumango. Yes, Clyde. I will marry you. Agad namang isinuot ni Clyde ang singsing kay Jade at tumayo ito upang yakapin. Kaagad niyang siniil ng halik ang mga labi ni Jade. Walang mapaglagyan ng tuwa sa puso ni Clyde ng mga oras na yun. 3 makalipas ang proposal ay nagsimula nanggang mag-prepare si Jade at Clyde para sa kanilang kasal. Hindi ang grande, ngunit sakto lang para sa kanilang dalawa. Overwhelmed man masyado si Jade sa kanilang paparating na kasal ay nakokontrol niya naman iyon. Ang mahalaga ay nasa mabuting kamay na ang kaniyang puso. At dumating na nga ang araw ng kasal nila. Nakatayo si Jade sa harap ng isang salamin at tahimik na sinusuri ang sarili. Simple, ngunit elegante kung tignan ang suot nitong gown. Masaya namang siyang binati ni Aisha dahil hindi pa rin ito makapaniwala. Grabe, Jade. You look like you finally found your peace. Saad nga ni Aisha. Sa tingin ko nga rin. Natutuwang saad naman ng babae. Nakangiti namang sagot ni Jade. Sa kabilang side ng venue, si Clyde ay kinakabahan na parang teenager. Pinipigilan niya na nga sana ang paglakad pabalik-balik pero halata pa rin ang kaba niya sa pananamit at paghinga. When the ceremony started, everything went quiet. Pagbukas pa lang ng pinto at paglakad ni Jade sa aisle ay para bang mawawalan na nang hininga si Clyde. Hindi maigilan ni Clyde ang kanyang kaba habang pinapanood ang kanyang pinakamamahal na babae patungo sa kanya. As Jade walked closer, she felt the weight of her past melt away. Every step felt like a promise, not just to Clyde but to herself. Nagsimula na nga ang seremonya. Hanggang sa makarating nga sila sa vows. Jade, I will spend my whole life making sure na hindi mo na mararamdaman ang magiging mag-isa at naipagpapalit ka. Thank you for choosing me and I'll choose you every day without fail. Clyde, hindi mo lang ako minahal. You reminded me how to trust again. You were so patient with my wounds, gentle with my doubts, and steady even when I couldn't handle myself. Ngumiti na nga lamang siya at napaluha. Today I'm choosing you. Not because I need to be saved but because I want to grow with you. Saad pa nga ni Jade. Naghiyawan sa tuwa ang mga tao nang sa wakas ay sinuot nila ang singsing sa isa't isa. Hindi maigilan ni Jade ang mapaluha ng bahagya. At nang sa wakas ay halikan siya ni Clyde, naramdaman niyang para bang nakauwi na siya mula sa matagal na pagkawala. Makalipas ang ilang buwan ay nabuntis na nga rin si Jade. Hindi niya mapigilang ma-excite sa kanilang baby. Love, binili ko lahat ng gusto mo. Kahit yung weird na mango dip sa cheese na pinilit mong gustuhin ko. Natawa na nga lamang si Jade sa sinabi ni Clyde. Pati na rin sa itsura. Clyde, hindi pa naman ako nanghihingi. Advance ako mag-isip, okay? At sa sobrang mahal kita, hindi ka mawala sa isip ko at ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Napairap si Jade, ngunit napangiti rin kalaunan. Mabuti na lamang at swerte siya sa kaniyang napangasawa. Mahaba ang pases niya nito, lalo na sa kaniyang pagbubuntis. Hinalikan ni Clyde ang noo ni Jade at naupo ito sa tabi niya. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang tiyan ni Jade habang hindi naman mawala ang ngiti sa kaniyang mga labi. Hi baby, I can't wait to meet you. Naginit ang puso nga ni Jade dahil sa mga nakikita niya ngayon. Sobrang saya ng kanyang puso. Clyde, thank you for this life. Napangiti nga si Clyde at hinawakan nga magkabila niyang pisngi. No love, ako ang dapat magpasalamat for giving me a family, for choosing me and for believing me. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Clyde. Sa tagal ng panahon na nawala sila, sa isa't isa ay para bang nahanap na nila ang kanilang sarili. At sa pagkakataong ito ay mes maibibigay na nila
ang pangangailangan ng isa't isa. Nakauwi na sila sa piling ng isa't isa. At kailanman ay hindi na muling malilito sa daan na kanilang tatahakin. Hindi man ganun kayos, ang kanilang pinagdaanan ay sinigurado naman nilang maganda ang kanilang patutunguhan. Wala na silang ibang mahihiling kung hindi ang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Marami tayong matututunan sa kwento ni Jade at Clyde. Katulad ni Jade, marahil ay marami rin sa atin ang nagkaroon ng hindi magandang nakaraan na siyang dahilan ng takot sa ating puso. Ngunit katulad nga ni Jade, sana ay hindi tayo matakot na muling sumubok at magsimula muli. Dahil sa ganoong paraan lamang natin makakamit ang tunay na happy ending. Piliin natin palagi ang magpatawad sa mga taong mahal natin sa buhay. Minsan, hanggat nariyan sila and trying their best to be with us, makakamit at makakamit mo ang happy ending na para sa'yo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Clyde at Jade. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Nathan Canada, Lisa, Eli Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Eli Evangelista Anderson, Jalen Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Marilu Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nenita Dagoldol, Nathan Canada, Corazon Salvacion, G. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Likab Nueva Ecija, Nat, Kamin Danao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Tip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico,
Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Yanila Perea of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Holson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez Mariano, Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.